What's up mga ka-vids? Welcome sa ating Vids Moto RC Garage. Okay, so nandito tayo ngayon mga ka-vids with the MN300. Ito yung pinaka-suggested ko na RC crawler model 1:12 na pwede nyong bilhin sa market kasi napakamura lang nito mga ka-vids. Affordable, around 3,000 plus lang to sa market mga ka-vids. Pag nakakuha kayo ng sale, much better. Pero yung RC crawler na to, okay naman siya sa mga basic crawling. Kung satisfied kayo, wala namang problema. Pero kung seryoso na kayo sa RC crawling na hobby, kailangan nyo tong i-upgrade mga ka-vids. Kasi ito lahat is puro plastic. Ayan, plastic yan lahat. Except dito sa cover ata metal to. The rest is plastic. Ayan. So may mga upgrade nito sa market mga ka-vids. Kompleto lahat, no? Pero ang ika-cover natin ngayon is yung basic na upgrade para maging okay yung performance nitong MN300. Okay? So set aside po natin yan, and then unang upgrade natin mga ka-vids, itong transmission shaft. Ayan, metal to siya mga ka-vids. Pag bili nyo nito sa Shopee, partner yan, including yung mga screws nyan, tsaka yung kanyang mga lock screws. Ayan. And then ang pinaka-importante natin mga ka-vids is itong axle. So kung bibili kayo ng axle at saka kung trip nyo talaga ang crawler or crawling, ito na yung pinaka-ultimate na upgrade mga ka-vids, portal axle, kasi meron siyang gear dito sa may gulong. Ayan. From dito, meron siyang gear dito, and then may reduction gear pa dyan. So para pag ikot dito, mabagal siya. So ang advantage nito mga ka-vids, mas malakas yung torque pero mabagal. Okay, precise na precise. Kasama to siya mga ka-vids, no? Pair, front and back. Ayan, so mag-upgrade kayo. So before nyo to siya ikabit, kailangan naka-grease na to siya, no? Pero sa factory naman naka-grease na siya pero konti lang. Okay? And then next nating upgrade mga ka-vids is yung shock. Ito, oiled filled shock. Ayan, maganda to siya. Kinargahan ko na to ng oil mga ka-vids. 600 and 500. 500 sa front, 600 sa likod. Okay. The next nating upgrade mga ka-vids is yung servo. Yan, ito yung nag-move sa ating RC crawler. Mas malakas, 21 grams. Yan, metal na rin, no? Kasi yung stock niyan mahina eh. So pag nag-metal kayo, kailangan nyo ng 21 grams. The next nating essential upgrade is yung gear. Yan, ito, kailangan metal yung gear kasi yung stock nito mga ka-vids is plastic. Yan, prone to stripping. So ito, ewan ko na lang kung mas strip pa to. Kasama na yung case nyan. Kailangan nyo rin siyang lagyan ng grasa, grease. Okay, so yan lang yung essential natin. And the next upgrade na naman is yung motor, gawing brushless, ESC and receiver. So to follow na yon. So ito munang essential ang gagawin natin ngayon. So let's go. So habang binubuo natin itong MN300, isa-isahin natin ang mga upgrades na ikakabit. Unahin natin itong portal axle. Isa ito sa mga upgrades na matagal ko nang gustong subukan dahil nakakadagdag ito ng ground clearance. Mas mataas ang sasakyan kaya mas madali itong makakadaan sa mga bato, ugat, at iba pang obstacles sa trail. Next naman itong oiled filled metal shocks. Bukod sa mas maganda itong tingnan, mas smooth din ang galaw ng suspension. Sana makatulong ito para maging stable ang MN300 natin kapag dumaan sa mga rough terrain. Pinalitan din natin yung stock transmission at nilagyan natin ng metal transmission para mas kampante ako sa ganitong setup dahil mas matibay ito lalo na kapag madalas gamitin sa trails. Kasama rin dito ang metal gears at metal gearbox casing.
Ang goal ko talaga sa build na ito ay hindi para pabilisin ang ating MN300, kundi para mas tumibay at mas kayanin ang mga trail na gusto kong daanan. Habang tumatagal kasi sa hobby na ito, mapapansin ko na mas importante ang reliability. Mas masaya mag-drive kapag alam mo kung kaya ng sasakyan ang mga obstacles na hindi ka mag-aalala na may masisirang piyesa. And ayan, tapos na ang build mga ka-vids. Simple lang ang upgrades natin pero malaking improvement ito para sa overall performance at durability ng MN300. Excited na talaga ako nito na subukan to sa actual trail at makita kung gaano kalaki ang magiging difference kumpara sa stock setup. After ng lahat ng upgrades na ginawa natin, mukhang worth it naman ang result. Mas confident na itong dumaan sa mga lubak, mas mataas ang clearance dahil sa portal axle, at mas smooth din ang suspension movement dahil sa old field shocks. Hindi naman ito ang pinakamabilis na crawler natin pero mas capable na siya sa trail kumpara sa stock setup. So far, satisfied ako sa naging outcome ng build na ito. Sulit ang oras at effort sa pagbuo. Pero syempre, real trail testing pa rin ang tunay na magsasabi kung gaano katibay at ka-reliable ang setup na ito sa long run. Kung nagustuhan nyo ang video na ito mga ka-vids, don't forget to like, share, and subscribe sa Vids Moto. Comment na din kayo kung ano pang gusto nyong makita sa MN300 build na ito. Maraming salamat sa panonood and see you around guys!